For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Ugma, dayon ba ang dayon ba ang holiday ugma? Ha? Okay, dayon po itong inyong baptism. Sila ka ba inyong baptism ugma? Ito, Loy, ang samantang kang manglumos ugma, Loy. Okay? Napriyan na to. Timothy. Hopefully, mahuman na to karon ang muscular system sa church. Thank you sa inyong prayer na po. Not that easy mag-series of lesson ay. Sa yun, ang ako na ko, ang freedom na ko na pressure gapon man in Sunday morning. Pero, kubintahan na lang kay dili yun. Bitaw ka itong compel ka na magtuon. Nagpulis pa na sa ta. Exodus. Parang nagpulis. Manamantag Genesis. Dayon kani apon. Usa sa mga blessing kay padayon gid gyapon ginuhatag nato panabot no. Salamat sa Ginoo nga itagaan ko niya panabot ani sa mga angayan iikutlo sa inyo sa mga butang na kinahanglan nato sa paglambo. Sige, 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verses 15 to 16. 1 Timothy ba nakasulat ya? Okay, chapter 3 verses 15 to 16. Ato ning dunganong pagbasa, walang ka mga bersikulo. 1 Timothy chapter 3 verses 15 to 16. Okay, ready? Read. But if I tarry long, that thou mayest how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth, and without controversy. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, and receive up into glory. Diyos, magpanalangin tayo pulong sa mga kapanglikod, mga po sa ta. Samahan na mo na may maon. Again, salamat kayo na imong hindi hatagan padayon o kay-gayunan na among imo ang imong tinguma para namo magkaroon naglawa ang tibok-adlaw kahimo mi Ginoo sa pagsimba nimo sa Espiritu sa kamatuoran. Salamat kayo nga imong hindi tuduan kaya tagan nimo produksyon na taliwala sa dira hagit sa mong unod sa kaluyahon. Ikaw Ginoo naghatag na mo grasya na kahiusa mi kamo. Mala sa among kanunay na ginapangayo dahil mo panalangin ni magkapadayon mi karon. Ikaw may mag-aisa sa ngalan ni Jesus Christ sa among kaliwala. Mag-cover ka padayon Lord Jesus sa imong mamili na dugo. Ikaw the Holy Spirit may magatabang sa tagsa na mo hatag na mo kanabot spirituhanon hatag nagimo sa mga singkaping na tender sa among pagpadayon karon mga butang na ngayon namong masabtan parte sa imong lawas Ginoo lokal nga iglesia among sabtan padayon sabtan sa imong mga kanahan akong matudlo diya sa kinasayano simple nga pagi ang kami Ginoo maglambo sa among pagtuo pagsalig nimo o maglambo sa among pangalaga dahil salamat kayo sa tanan nga pagkamahayong ng lain di ka nga Diyos sa manangalan ng Jesus tumigyan po ito nga yung kasalamatan. Amen. Kalingkod mo palayo atong umanon ang atong nasundan nga panabot may tungod sa lawas ni Kristo
lawas ni Kristo. Yun ang Bible. Muna siya itawag ang description sa local church. Description sa kalokal na iglesia. Galing lahit ang lawas ni Kristo nga na lokal na iglesia, dahil isa ang description sa lawas ni Kristo kinatibukan sa mga lokal na mga kaiglesia. So, ang lawas nakakuha sa iyang forma. Dito na ninato, pinaagi sa iyang bukog. Diba? Ang form sa lawas is true sa iyang bukog. Ang nasaktan. Ikaduha, ang iyahang kadasig o ang vitality, ang wholeness, ang sabay natin kaya sa vitality. Kalaksik. Kalaksik sa iyang lawas, pinaagi sa iyahang mga internal systems o ang iyahang mga attitude. So, ang ayan, kumanon na mag-develop aning mga attitude. Primarily, ang kinahanglan yun, kina-attitude sa Kristohanon, kanino pagkamasinuntanon diha sa Diyos o sa pulong sa Diyos. Nganong ako, o yun ni ipasabot sa Ginoo sa akong itudlo sa inyo. Kay foundational yun ang obedience sa asang dapita kinabuhi sa tao. Sa kung sa nga area, asa ka nakita mo kang importante kayo kabalo ka mo sunod, kabalo ka mo obey. Kay sa diha kabalo ka mo obey, ang uban nga mga kinaiya, ma-develop na lang po. Halimbawa ko, kung usa ka tao, nag-anad siya sunod, maanad siya paubos sa iyang kaugalingon. Maanad siya humility. So, ang usa sa pinakalisod kayo sa usa ka Kristohanon, kani di ka maanad o dili mo anaron mo kaugalingong paubos. O ganyan ingon ko ng Bible na maglisod ka o enjoy sa grasya sa Ginoo. Kaya ang Diyos nagsulti, He always resisted the proud. God always resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So, importante kayo nga attitude i-develop, kaya gitawag obedience. Then, atong nasabtan karon, atong padayonon nga ang movement o ang operation sa lawas is through the muscles. O nang ang lawas, it moves, it does something, it operates through its muscle. So sa iglesia, ani ang example sa muscle, sa may mga movement, sa may motion nga na nahitabo sa iglesia. Una, na preaching and teaching. Amen? Importante kinang nga masabtan na ang pulong sa Diyos, iwali yun, itudlo yun. Nahimong naarakan rin sa restoryan ta. Nahimong na rin kanang mga pabula ra, nahimong mga kanang old wives fable, kanang mga istorya, mga chismis, ato, diskutag politika. It's not about that. Kinahanglan atong masabtan na ang pulong sa Diyos, kinahanglan itudlo, diha sa pinaka-direkta, pinaka-authoritative nga paagi. Kinahanglan na siya sa church. Kay kung walay preaching, ingon ang Bible, dili ta makasabot o makangkon sa kaluwasan. For the preaching of the cross is to them that perish, foolishness. But unto us who are saved is the power of God. So through preaching, masabtan na to ang salvation, ma-assure ka sa salvation. Diba? Ang true preaching, matudluan ka, oy, manani di ay mga butang na angayan ako na palambuon sa akong kinabuhi. So at church, there should be preaching and teaching. Unang, diyan mo masabtan, naritat ko nakasabot nga nung sa panahon ng Apostol Paul, daghan siya mag-plant siya mga churches. Daghang mga preacher ang iyang ipang-rate, daghang mga ipang-mention niya ng mga names diha sa New Testament. Kay tungod sa tuyong sa Diyos na diha sa iglesia na ay mga teacher in Ephesians chapter 4 verse 11 para perfecting sa saints, diba? For the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. Unang there is teaching and preaching church. Then ikaduha na ay
evangelism and mission. Bisan mahimo sa iglesia nga dili maglabot-labot sa pag-reach out sa kalag, dili lang sa iyang komunidad. Bisan tinatibukan taman sa iyang maabot. Salamat sa Ginoo nga nahimo tang labot kahit papano sa movement sa mission. Dili lang sa ato ang local, even sa atong foreign nga mga ipangtabangan. Naglabot ta galing ingon ana raman ang dagan pagid sa evangelism ug sa mission gikan sa Israel, mutuyok moagi sa Europe, moagi na pud sa Atlantic, patulong sa US, patakbo sa US, balik na po sa Pacific, patulong sa Middle East. Mutuyok naman na siya, patulong tama na karon sa apilta na movement for mission is kanang na mga nag-mission nagbalik para sa mga Hudiyo. Na mission for the Jews, and by the grace of God, we are helping. Gatabang ka. So, we're involved in mission mo. Na dapat sa iglesia. Not only the personal involvement, kay ang atong pag-evangelize, inaagi man sa ito ang kinabuhi o sa ito ang mga ipansulti, ba? So, dili lamang diha, even sa kinatimukan outside sa wall, sa itong local church. Katulo, na ay worship. Okay. Ang definition dyan sa worship is obedience. Ang tinuod nga nakasimba, katong nakadumog siya sa prinsipyo sa pulong sa Diyos, iyaha na yung kinabuhi. O, mga na tinuod nga simba. Dili mo na simba na nakadumog na kataman, dahil kauman, dili mo sundon. Huwag man yung kakasimba na. Kung ito ko mutuong mahingon ng mga tao at nakasimba na sila, iwalihan, itudluan, pakulit sa ilan, the same na Japon na kinabuhi. Ang tuyo sa pulong sa Diyos is to change life. Mo nang i-preach, mo nang i-teach, dahil mo nang kinahanglan i-obey. Ingon si James, be not just hearer of the word, but doers also. Di kang kataman, tigpaminaw lang. Kundi imuha sa gibuhat mo sa imong nadunggan. Kaya kung tigpaminaw lang ka, kung si Apostle James, mura na kung kagtawang magtanaw sa imong kagalingon sa sabi, pag meron nakakita ka, uy, anim dahil kunog yun. Anim dahil kunaw, yawa, paglagaw mo, nakaligtan na dahil mo, wala imong gitarang imong naw. So, inaanal sa ng Kristohanon, kung taman na i-expose mo imong kagalingon sa pagwali sa pulong sa Diyos, dili ka mo obey, mawala ang kahon sa Diyos sa imong kinabuhi. Magpabiling nga sige lang ka kadungog o prinsipyo sa Bible, pero walay kausapan o walay atraksyon na mahitabo sa kalibutan sa imong pagtuo. Ito bigyan na. So, worship is a way of life. It is not just an exercise on the Sunday. It is, ang Sunday, catalyst lang na. Maura na mo mudagkot sa imong pagpadayon o sunod kung unsa pa may mga gusto sa Diyos na imong imuon. Okay? Now, sunod nga nasa lawas is prayer. Okay, ato ning na gutan sa iglesia ang tinuod nga pag-ampo dili sayon. Ano man kay matampo ka, di biya para sa imong kaugalingon lang, para biya sa uban. Mo bitaw nang paminaw din. Paminawag din ninyo. You are a product of prayer. Produkto ang pag-ampo. You are what you are because somebody has prayed for you. Na ay nag-ampo ni mo. Ayaw din nagkalimtito. You ever yun. Paminaw sa yawa, mamingon siya, imukaran na tanan. Nobody is a self-made person. Somebody, kahit papano, if somebody knelt down and mention you in prayer, idala ka nito sa trono sa Diyos. You ought to be grateful to that somebody. Sa kinsa pa na, sa kunsa pa na siya. Kaya produkto di tao pag-ampo. O ikaw na, sakto din ang teaching sa Bible na pray for one another, admonishing one another, love one another. Kaya nga naman, mao man ay function, mao man ay dapat sa iglesia. Kaya if you love, imo ang igsuon, nag-aako ka para sa igsuon. Di ba?
Kung nag-apo ka para sa imong igsoon, imo yung gina-admonish, gina-tudluan, ginasultian imong igsoon. Bisan na imong ikamusulti. So mo lang, kung ang Kristohanon, hindi siya involved in prayer, mo lang, kuwan pa, kanang mabaw ka ba? There's a term na gusto natin gamitin sa siya, hungaw, that's it. Hungaw ang imong relationship diha sa iglesia. If you are not involving yourself in praying for others, ang inyong relasyon hungaw. Di nyo kakabati nga na ay something nga mag-bind ninyo. Alangan, wala mo siya. Ang tinuod nga pag-ampok, hindi yan ang para yun sa kaugalingon. Para yun yan na sa makakita ka that God will be gracious sa mga tao na naasa sila yan tubang sama nimo. Kaya if you will be praying for others, then nagpugas mo ka, kasi makampo para nimo. If God would answer the prayers na mo para nila, surely people who have prayed for you, tupag-unsan ang ilang mapagampo, mapara sa imo. Iyon na, naman ang pinabuhay Kristohanon. Diba? We are gitawag connected with each other, ito mahimong dilita. Konektado. Now, through prayer is a commitment. Okay? It's living a God-conscious way, and it is our power. Then, another, the church na ay discipleship. Amen? Ang discipleship is you are transferring the kind of life and faith you have kinabuhi sa uban. Wala siya discipleship. So, ang ubat tao, imuhang kahuman mo na sultian na tungod sa gospel, imuha siyang palampuon, kaya pagtungsama sa paglampo na imuhang naangkunan. So, mo na discipleship. Mo disciple ka not only to teach but to transfer life. Mo na ang Timothy ba kung nasulatan niya? Chapter 1, 2 Timothy chapter 2 verse 2, di mo nang basahon, di mo siya Apostle Paul. The things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who are able to teach others also. So, tanawa ang progress sa discipleship Apostle Paul. Dahil kinsa iyang gisulatan, si Timothy. Dahil from Timothy to faithful men. Diba? So, faithful men, ang sila, others. So, tanawa ang progress nga naagyoy kung usa produce ang usa in discipleship, duha na sila. So, ang duha produce ang tagsa, upat na tanan. Ang upat produce ang tagsa, 8 na tanan. Diba? Ang 8 produce ang tagsa, 16 na tanan. So, dili lisod para sa iglesia ang paglampo in quantity, sa membership ba? If people would understand na naa sila'y trabaho, dapat diha ibahan. Mo ni ang mag-disciple. Kinahanglan dili kinahanglan bago ang Kristohanon ng disciple. Tanawa, as you pray, tanawa na ay mga Kristohanon, una, if they are struggling sa ilahang spiritual growth. Ay mga Kristohanon, dagdag kay struggle sila spiritual growth. Kung tawag nyo pagkabalo, Pastor, sinimbahan lang daan, tunga-tunga, termino pa, tuklo-tuklo, mutungala ganahan, mutungala gusto. So, tanawa, pamitaan, be a blessing to them, be a discipler to them. I-challenge sila na ay musimpag buntag, pero di musimpag hapon. So, tanawa ng mga tigsimpag buntag, na di musimpag hapon, simbahan na inig ka Sunday morning, i-try na kung establish a relationship na aron mahimo kang influence niya. Na sa sunod, mubalik na siya hapon. Kanang mga magsimbahan lang Wednesday, pero di kasimbag Sunday. So, you disciple them. Inaana man, mag-transfer ka sa imong kinabuhi. Mo na discipleship. Mo-produce ka your own kind. Mo bitaw, you need to grow kay kuyaw sad kung mo-produce ka parehas ni mo. Kung pagtanong ka, usap ka na klase ng Kristohanon. Kung ikaw ay managhan, maayo ba ka?
Pagkatay mo kaugalingon when it comes to spirituality, kung ikaw managhan, maayo kang simbahan, hindi ka. O basi, kung ikaw managhan, na naghang problema sa simbahan. Kaya, muntang ka naklase ba? So you need to grow, you need to, kinahanglan yun na maglambok ka. Discipleship, trabaho na sa kada Kristohano, hindi na trabaho lang ko sa katao. Kada membro sa simbahan, you ought to transfer and be a blessing sa imong pagtuo. Produce your life in the life of others. May discipleship. You care about the person. Then the next one is build up family. A strong church is because of the strong families na naadya. At ang mga families na naadya, they have become strong because of the church and in-asa sila. So it means na hinahanglan ang pamilya sa simbahan as well as ang simbahan hinahanglan sa pamilya. So, design din na siya sa Diyos. Everything in this life is all about mutualism. Diba? Even ang science nagtudloan na. Nga, we need one another. Na ay producer, na ay consumer. Dahil ang consumer would become a producer. So, ang producer would become a consumer. Na ay predator would become a prey, na himong predictor. So everything is interconnected. Sa church, dikit na himong dili ingon anak sa. So mauna, ang pamilya, importante nga mag-build up ya sa simbahan. Mauna, mag-inudloay kita, mag-binadlungay kita, mag-tinabangay kita. Ang likod ang pamilya. Amen? Then, the family is God's unit nga diin ang pagkamatarong mapasa. O bitaw na nindot nga mahimong magpinarog ang ginikanan kay maangin ang mga anak. Nindot sad nga mahimong may example ako sa kusa in submission sa pamilya. Now, another motion takes place in church, it's training. Dili mahimo nga sa iglesia walay training. Even sa Old Testament, ang mga prophet, they have what they call si Elisha, school of prophet. Si Elisha na siya school of prophet. Na ay mga young people who wanted to serve God in a way pariha sa pag-serve ni Elisha. Gina-train, gina-disciple ni Elisha. Kaya si Elisha is also a product of a discipleship ni Elijah. Produkto sa diyan na si Elisha. Mo bitaw ng tadiyang si Elijah gikuha nito sa Diyos kay nung sa story. Tadiyang si Elijah gikuha na sa Diyos. Humana ang tuyo sa Diyos kang Elijah. Niingon si Elijah, ikaw, Elisha, pananglitag, mawala ako sa mga gustong may tabo. I want a double portion of the power of the anointing, of the endowment. Ganaan ni mo, Elijah. Niingon si Elijah, maimuha na if you will see me go. So kada tuwa din biyain si Elijah sa asa patulog, magtanaw rin siya, magbantay rin siya. Di yun mahimong mawala niya ang mata sa iyang pananaw si Elijah. So when Elijah was translated, gikuha si Elijah. Kit-an din ni Elisha. Karon pagkakita ni Elisha, gihulog ang iyang mantle, ang iyang kuko. Paghulog, since ato. Kag meron nga power iyang na-experiensya, mutabok siya Jordan, iyang dibutang ang mantle, ang dibunan. Now where is the God of Elijah? Ana niya, Jordan, divided, nag-walk siya tunga. So, inana ang design sa Diyos sa iglesia. Dili mahimo nga di nato tudloan atong mga young people kung saan maplastar sa unahan. Di sa tweeting, dili ka mag-train o mga young people na magamit ilang kinabuhi sa pinaka-dako kanang gitawag maximum na kagamit. Eh naamang din mga young people na di mo pilit Kristonon ang pagtawag sa Ginoo sa ila. Di mo pilit Kristonon sa ang workings Ginoo sa kinabuhi sa young people. So mo na kinahanglan ma-train atong mga young people usa sa reason nga magkadugay ang simbahan lingkod siya, nasa yung mga lingkod ng mga pamilya, nasa lingkod ng mga supporter because
train daan ang mga young people makasabot sa ministry. Makasabot daan sa ministry ba? Mo na importante. Usa sa reason nga nung na mga young people nga ini mawala na sa simbahan o iplastar na sila sa Diyos, mga minyo na, may tabo, they would not become a supporter, makalimot na, tama na lang paminaw, dili na sila mubati sa kiatubag sa iglesia, ano man, wala man sila na train. Wala man nila nasabti na, kung unsa dahil na kanang movement sa nilang mga gipanghimo sa simbahan. O usa sa mga example na usa sa akong nasabtan na atong mga people diri nga nakaagi sa ato ang Bible Institute, nakaagi sa atong training, nakapuyo diri sa simbahan, natudloan. Ang nahitabo sa dihan, ipahimutan sa Ginoo ilang kinabuhi, one way or another, dihan dili blessing sa church. Dili sila makalimot. Kabalo sila ang say bation. Nya dili mausap ang ilang kasing-kasing nga the same nga heart nga nasabtan nila to grow as part of the church. Isang layok na sila, mao gihapon sila ipanghimo. Kay nungdog ko usa sa challenge nga usa nga dako nga church sa Manila, sa Luzon, kay Pastor Abante. Kay Pastor Abante, mga bata pa lang daan, 7 years old, 8 years old, yan ang ginabitbit sa simbahan. Ang una niyang mga congregation, mga bata. Yang nagpastor siya, una niyang congregation, mga bata. Karon, kaning mga bata-ana, iyahan ng sakripisyuan. At tuon niya sa mga balay, iyang anak sa simbahan, sakripisyuan niya. Pagkadag ko na, pagka-high school na, iyang isuportaan sa eskwela. Karon, nang eskwela nag-college, na uban tungod sa nagtinarong ipag-bless sa Ginoo mga scholars. Iyahan na lang, ginagmay na lang at tapang sa mga allowances. Pero they grow up sa church. Training sila. Maunang, nahita ko karon kasagaran nila, mga CEO, mga dagkong kumpanya sa Manila, mga abogado, mga professionals, bisang pag-unsaog kasaba ni Pastor Abante. Natan sa kaming bro nga, wala na diri nang adto sila Manila. Ingon sila, Pastor, aman ni mo simpa dito, ito wala pa kayo kaila itong panahon na. Ito try daw kung mo adto kay Pastor Abante. Adto sila, pag adto nila daan, pag ulit nila diri, at balita kanya na ito, turtik na yung bumubalik atong simbahan na. Nga naman, Pastor, ako ba mo magwali na patindugon pa yun? Naabi nila kung sa itong gipatindog, ang gipatindog, dili ito ang tualaan. Ako gato, gipatindog. Di kasamaan. Ngayon, ako di na yung bumubali dito, Pastor, hadlo ka. Kaya basig makitaan daw ko siya sa pastor. Siya mo, ano ba? Anong hampol ang mga membro? They are being trained. Usa sa reason nga nung strong kayo kung ingon na sa Pastor Abante mag-first fruit offering sila, moabot og 5 million, 7 million ang ilang first fruit offering in a year. Kato man ang mga bata na mga professional na mo na mag-commit. They're being trained. Ingon anak ang simbahan. O nang tiguan na si Pastor Abante, moingon gali siya, buwali gali siya. Nangailangan ako ngayon, manghila ng iyahang mga young people o dili sila mo suporta sila, Pastor. Naato na yung mga bagong student na si Pastor Abante, ikaw magwali, murag Ironman. Ano na Ironman? Nga muhubok sa iyahang mga kanang suit. Pagka magwali, dahil budoon na yun, magunit tuwalya, dahil tangtang sa sapatos, magdala, magbutang mo chinilas, dahil mo tangtang sa lidyas, dahil mo kuha sa t-shirt, dahil mo ilis sa t-shirt, bulingkod na lang dahil si Pastor Abante, mainom dahil kape. Training. Kaya ang mga Bible student, badlungon gali, patindogon na spirit sa simbahan, paalsahot sa Dio.
Magluktok ka tiro. Kaya training training of humility. Daghang ma-bless, magmainaw ni Pastor Abante, magwali siya si Bahante, mag-isok yun na. Now yun. Ang uban manoon, pagkulit na sila ang sibahan. Mga saba na, pagkauman, working bro. Nga naman, they are not trained that way. Lahi ang training, lahi ang pagtudlo. Pagkababante, okay man to, kay 7 years old, kailangan kasapan niya, nagdako na si Bahan siya, may nagpatuto siya, nagkaskwila. So, kasapot na sa iya, kailan na. Na mga pastor mo, pananaginan, no, iya din na magbali si kasapa, no? Wala, hindi ka po tibahan, sige, pagkasapa ko, di ka, wala na ka ba? Pagkahuman, pagkasunod, hindi mo, di na ko simba. Tinawan na. It's because of the training. So, ang simbahan dapat na ay training. So, the way you are handled, the way you are taught, the way you are influenced, that is part of your training. Part din natin mong training mo nang in Ephesians chapter 4 verse 12, the Bible says, equipping for the perfecting of the saints. Equip yun dapat ang mga magtuto. Church is to equip people for the ministry. The church is just to inform, but to transform and prepare people for the ministry, for the future. Morning, kamong mga young couple, kamong mga young professionals, you will be may mga haligi sa mga future generation. So if you ayaw yun, balik-balik ko rin ako, istrito na ito na istorya. Intawon, ako gampo mundo ko ninyo, ayaw taon maabot ang panahon, ayaw taon tuguting dili, nindot o strong at testimonyo ang makitaan sa future generation. Mabitaw na kung naamagaling ninyo musulod o relasyon, karong relasyon, mahimong blessed, mahimong example, karong sunod o uban. Salamat po sa itong mga young couple dire sa Diyos ang himaya. Sa Diyos lang ang himaya. May mga nagsunod sa na nagtinarong, okay ra. Kanisang akong ikuyawan, kaniyang mga tawag kanin, piling dalaga na. Piling ulitaw. Pati no niya, di mo magtinarong, pag tinarong taon mo. Munang kamo mga ate, kamo mga kuya, give them an example of what is faithfulness and what is how to serve God. Kung saan ang mga lagat tinutanan. Let us teach each other. Pag tinudluay ta, lagi panahon mag-fellowship ko sa mga men na ako'y makuha nga prinsipyo ko ikaw. That is part of my growth, my growing. So, it doesn't mean ako pastor, ako nagkabalutanan. I need people to tell me also, pastor, mintot siguro inunaan niya, asa may maayo. Just for the sake of fellowship, hindi lang, ayaw man sa kayo idot-dot ang mga gusto nga may tabo. Kaya bakit mo niya di nga may tabo, may ubos ka. Na istorya lang, ano yung mga bitaw, no? Makonsidera na ito, atong mo. Pag di sa nato may mo, at least, wala mo gidot-dot, ano di ka, may ubos. But we need to be teaching each other. Tinudluay ka. To be an example, equipping the future generation for the ministry. Now, ganun. What motion takes place in the body? Motion takes place in the body. Sama na. Tanaga regalo, giving din na. Kasi bahan din yun may mo may pag-atag. Di yun na, ditudlok yun na nakot ninyo na balik-balik, tudlok na po. Kay walay iglesia nga likon nga move forward without people supporting it. The church cannot grow to the fullest maximum nga potential sa simbahan dili maabot
Dili makahimong potential ng mga ministry kung walay mga supporter. Giving is the heart sa iglesia. Anong domina? Unang 2 Corinthians chapter 9 verse 6, gitudlo yun na ni Apostle Paul nga ibasa na nimo kaganina nga God loveth what? A cheerful giver. The church needs people who are happy supporting it. Dili kayo are pressured. Wa na kay choice na magud ko sa simbahan, kinahanglan kumatag og karen ani. No. Ang kalipay sa Dios when imong heart sadyang muhatag ka knowing aside from being honorable sa tubangan sa Ginoo, you knew nga naa kay parte sa ministry. Balo kaya part of the ministry. The ministry is moving forward. Madasi kang imong pastor, madasi kang mga Kristohano, because you are supporting. O sagad sa kalipay sa Diyos, sa iglesia, na ang iyahang mga alagad, ma-encourage. Kita ka, tanawa ninyo, yung magbalik-balik na kita magbasa sa Bible, no? O sagad sa gikinahanglan sa mga priest, sa mga Levites, mga nag-work sa temple, encouragement. Na unsaon man nila pagtrabaho sa temple kung walay mga kahit mag-offering. Kung walay mag-offering, so na pagka-encourage na magpadayon. So man nila ma-encourage pag-pray. Magsigig una-una kung unsaon na lang. Unsaon pag-plan, unsaon pag-set o program kung walay mga nag-support. So na sa church na ninahanglan o mga tao na piling saligan sa Diyos sa iyang kwarta. Can you be trusted with God's money? Halimbawa, mga tayo ng tagakaroon. When parehas ni Solomon ba? One night we will wake up, then God would say, if I would give you 5 million just this night, what would you do with it? Ngayon, 5 seconds now. 1, 2, 3, 4, 5. Kana yung naalimungawan ka ba? Kana bitaw maalimungawan ka di mo kakaw na una dayon anak gud. Mo man to kay Solomon, tanawa to kay Solomon. Pero kabalo ka anong naana unsa ni na sa heart ni Solomon, mo to automatic yan tubag. Alimungawan dito siya. Sulay gali ka ng tao nga pag mata pangutan-on ni mo mayon. Ngayon, lahat ka gabi sa bola. Amot sa to. Muana na. Di man ka, wak man kay tahin para maguna-huna. Mo nito po kay Solomon. One night, gipukaw sa Diyos, giignan sa Solomon. Kung sa may gusto mo akong ihatag mo. Automatic si Solomon, 5 seconds, tingod siya, tagay ko kaalang Ginoo kay dili lalim kaning mga tao na imong ihatag sa ko para dalon. Mao na to'y naa sa iyang kasing-kasing, mo to'y automatic yan tubad. Mo tayo na yung Ginoo, tungod kay kana mo imong gipangayo, ako pagkang pakapinan, I will give you riches aside from wisdom. Pakapinan diyan ng riches kay Solomon, mo nang siya kinakadato, pakapina sa unsay naadaan sa kasing-kasing ni Solomon. So mao bitaw karon. Can God trust you with His money? Mo nang dapat na anay na sa imong kasing-kasing daan. Kaya nung doon ko sa storya, ambot lang na storya naman siguro na ako ninyo, lugay ng panahon, pero napalik ko na ako, lahit na po akong nabasahan ba. Napalik naman ko doon mo, gabon na istorya. So, ibalik muna na ako, ibalik ko istorya sa inyo. There were 3 beggars na itulog ang mga makalilimos o takagingarian. Karon, ang ilahang prinsipe
mag-birthday gali, musuroy na sa tibuok ingarian, dayon mo hatag sa tanang mga makalilimos o mga regalo. So karon, atong panahon na, pag-birthday sa prinsipe, ingon ang prinsipe, ang tanang makalilimos, padalon o regalo diya dito sa tawag ni palasyo. Ihatagan, i-announcean, isultian ang tanang makalilimos. Birthday karon sa prinsipe. Ayaw manghatag ang prinsipe. Ingon ang messenger. Dili manghatag ang prinsipe. Kamumoy padal o regalo niya dito sa palasyo. Sa kadagang mga makalilimos, tuluray ni abot. Tuluray ni abot ni atong palasyo. Niingon tong tulog, kapribilihiyo ani, kita kanunay tang nangayo sa prinsipe, karon ang prinsipe mangayo ato, di na tagaan. Kabalo ko ng prinsipe, unsa rin na anak to. So, ang nito po, sulod sila dito sa palasyo, pagsulod, aman to mga makalilimos na akong ipag-imbitar. Tulong ako nito nga mahal na prinsipe. Tulong ako nito nga sa kadagang makalilimos. So, ang tuloy, kasi ang samay ng regalo sa ako, ang primero, mahal na prinsipe, ang ako namang yung pwedeng mahatag sa imo. 3 of them brought a kanang cup of rice. Maurang mong gini sa kinatibukan ako adlaw na paglimos. Mahal na harit, maurang mong gini ang ako ang abot. So, iyang nagkuha siya tulog kaligas na bukas. Muha ning tulog kalugas mahal na prinsipe. Dapat para namin ako ako nung agod. So, ang second na beggar, mahal na prinsipe, ako asan, ipugpug siya, kaya pong ibutang, manuha ka ni mahal na prinsipe, mauraman ko niya ako, kanin mabili, mauna na ni, uabot para lumagod. Ang the third beggar, mahal na prinsipe, kariyak man ni, ang ako, maura lang manggit ni, dan ako, so talagsang diya yung kamangayo, sa imungan ni tanan. Yan, dibutang. Karon, kamatag, ingon ang prinsipe, okay, salamat ninyo ha. Basi sa inyo ha, regalo mo diata sa ako, anak na po ulitan. So, katong beggar, tuluraman ka, kalugas na rice yan yata, kaya tuluraman ka chunk of gold yata. Tulog ka siya. Kata usa ka beggar, usaman ka kupot. Bopot, usa ka pudjut yata. Ang katong lahat ka beggar, what do you think? What do you think katong lahat ka beggar? Inobdumi, inanak diya ka beggar diya sa tubangan sa Ginoo. Wa biya tayo pwedeng i-offer sa iya. Pero once na tayo pwedeng mahatag sa iya, kung iyang pangayoon sa ato, can we be trusted with it? Bakit ningon na po tayo, Ginoo, tuluran imuhan ka pa na. Pudyot ha, mabalik na ato, tuluro, kung ka pudyot. Diba? Kung masa ka ko, mabalik na ato, tuluro, kung ka ko. What if we give all? Ingon na bigay, naalat na ko. Nauna siya ito na, naanan na kuwa. Diba? Talagsara ni mga ayaw niya kung prinsipe. Matan niya. Amen? So, that is with, mauna siya ang principle sa giving. Ang principle sa giving, kung ang imong hinatagan, kutsara, ang hinatagan balik sa Ginoo nimong balyado. Kanang serving spoon ba?
Kung ang imong ginatagan service phone, ang ginatagan sa Ginoo sa imong pala. Kung ang imong ginatagan pala, ang ginatagan sa Ginoo nimo traktor. Ano man, nobody can outgive God. Wala kung di makalabang na to when it comes to giving. Ang Diyos, di na siya, He is the debtor to no one. Di kita siya gustong mautangan sa nagsakin tao. So, He is God who promises and cannot lie. So, kung maingon ka siya, I will bless you, i-bless mo ka niya. So, di siya maingon utangan na niya ang imuang blessing. Ngayon, utangan, tanaka mong blessing nga, di yan. Kaya He has all the power and capacity para balikan ka. So that, muna sa giving, ang church needs people to understand this. Na when we give, it is about how God can trust us with His money. Masaligan ba sa Diyos yan? Not only can God trust us with His money, can we manage God's money? Ma-manage ba na ito? O na, do you have that heart and discretion to manage God's finances? Ma-manage ba niyo? O bitaw na it's not that easy kung ang Kristohanon maningkamot siyang mupuro siya. Di dali. Because it always involves your finances. Paminawag yun ninyo. Usa sa reason nga nung daghang mga Kristohanon stagnant ang ilahan isang life. Stagnant. It's because they do not know how to manage God's blessing. Ang uban pa, say makuratan sa panalangin sa Ginoo, pagkahuman dili na kabalugod sao, di na mo truhan. Mo nang wa nay utro, kay di namang di makakabalo kumaning. The third one is how committed are we with the offerings. Is it membro sa iglesia? Inom kami, in the church, di na mo move forward by the support of the members. How committed are you with your offering? Ako nang itudlo biyan nyo daan, God is not concerned of the amount. God is concerned of your heart. Diyan, kasing-kasing. Anything, any amount that is given, which is your best, mo na pinakamaayon ninyo. Kung naay mong kasing-kasing, it's not a comparison with others kung pila ilang ginatag. It is a comparison on how you have grown imong kaugalingon. So that is giving. So may nga nang ikumparar ka niya dili sa uban, kundi ikumparar ka niya sa imong kaugalingon, unsa ka naglampo sa imong paghatag. How committed are you with your offering? Then, in 2 Samuel chapter 24, verse 24, si King David, the story goes like this. Si King David, gusto niya na magpasalamat sa Diyos, maghimo siya altar para sa Diyos. Tungod kay sa dihang na plastar na sila sa Jerusalem, gusto niya na ang Ark of the Covenant madala dito sa temple sa Jerusalem. Karon, pag permerong paagi sa pagdala nila, wala pa man niya isusi kung unsay paagi gitudlo sa Bible. Pag permerong nilang dala, ilang gibutang og cart, mura ilang posisyon ba? Parihas ito ng posisyon sa mga heaven, so sa Ginoo, sa mga idol, sa mga nagtalibot nila. So, ang naitabo, nasuko ang Diyos, pagkasuko sa Diyos, pagdala nila sa cart, magkilo-kilo man, usa sa mga priest na nagsunod, isalok para di mahulog. Pagbulit sa Ark of the Covenant, automatic namatay ang priest. So, di piling gulitan din ato paghiha. So, ang naitabo, kinahanglan, di pa nila mabitbit ito. Kay pasig mga hurot niya, kamatay ang mga parit. Magino ni mo, hindi maglakaw, alam ko kung pito ito ilang dalan para sa ato. Di, biya sila ang panahon, biya, horse trucks, rabiya na.
Wa biya na ikuan, chariot tracks na biya na, di biya na paid na dalan. So mahurot yan mga pare, laon na ni nato, biyasan di paputang sa balay ni Arowana. Balay ni Arowana. Sa dihang ang art napunto sa kanang stable, ipunto sa balay ni Arowana, i-bless ni Diyos si Arowana. Kapalo si David na. So mo nang kinahanglan dalon yun niya ang Ark of the Covenant dito sa Jerusalem. So ang gihimo ni David, yan gias ang mga priest, ibasa nila ang Torah, ibasa nila ang Law ni Moses. Dito nila nakita kung sa'y paagi dahil pagdala. Kinahanglan dahil bitbiton. Dili gunitan kung dili bitbiton. Na-stage, naaman to'y ang Ark of the Covenant, naaman to'y murag ring na nakaputang sa ibabaw. Kung takatwa ka stage, upat ko mag-carry, padulong dito sa nadala ang Ark of the Covenant. Karon sa tuwa na si David o ang Ark of the Covenant tuwa na sa temple. Si David nahimo siyang kumpiyansador. Si David sa iyang kumpiyansador, iyang gitawag ang iyang head sa iyang army, gina niya. Pareho kung ihapil ay mga sundalo na to. Pag ingon niya na, ang naitabo, ang Diyos nasuko niya. Kaya he was relying on his strength and his army. Wala na nag-rely sa dahon sa Diyos niya. Sa pagtabang sa Diyos niya. So, ang naitabo, niingon ang prophet. Giadto siya sa prophet, giignan siya. King David, naun sa mangkang ano ang imong saligan, pilaman ka mo imong army. Nga niabot siya ka, nahari ka, hindi because of your army. Nahari ka because of your God. So nasukod Ginoo, gihimos Ginoo. Gipapili siya og tulo ka pilian. Usa ka adlaw ka plague, usa ka adlaw, usa ka bulan nga famine, o usa ka bulan nga sulungon sila, dito sila kadaog silang kontra. Gipapili siya kung unsa nga punal ang gustong himuon sa Diyos niya. So, yung gipili sa bahalan ay sa kadlaw nga plague lang. In one day, nahurot yung soldier, dili tanan, pero 22,000 soldiers died. Tumunod sa plague. So, pagkahuman nato, it stayed na dahil. Wala na dahil. Tungod, anak, naka-inuklog siya, kung nang nibalik siya, I need to build an altar to the Lord. So, niadto siya kang Arowana, dito man ang place unang naabot ang Ark of the Covenant. Diri ko magtukod og altar. Ingon siya ka Arowana isa. Yan sa Arowana, wala problema mga nari. Okay kayo. Don't you worry mga nari. Himuha na ako ang lugar. Himuha ng altar. Sige, bahala kung sa imo himuha na. Himuha na, basta para sa imong Ginoo. Himuha na. Free. Ingon si David, no. I will buy your threshing floor for a price. Ingon siya naman, ayaw, hindi na. Imuha na naman na hari. Hari ka na ako na para na sa imuha ang Ginoo. But around the statement ni David, I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Di anak ni ingon si David na when it comes to God, you should not be empty-handed. Dapat mga duol galit ka sa Diyos, musimba galit ka sa Diyos, nagkikahimuon para sa inyo, na isulod kanunay mo ang kamo para ihatag daya. Munang do not offer anything to the Lord that cost you nothing. Ayaw hatag sa Ginoo tungod kay sobra-sobra na. Ayaw hatag sa Ginoo kay mantiner, may nalang na kaya hatag kundi you give the best for God. Inana ni inanglan sa iglesia, inana ng movement na sa iglesia. Kung why mo hatag ko rin, makapadayon ba ka? Saan na ito pag-maintain sa suka? Saan na ito pag-maintain sa tuwang tubig? Bayad. Diba? Kurinti na ito. Saan na ito pagpadayong tabang ang mga missionary? Kung di sa tamang tugas ang tabang nila, doon naghatag kwarta, parang may tabong, di ka mo tabang nila, wala tayo ipugas, wala tayo mabalik sa ato.
Sao na na? So, pinahanglan simbahan na imong hatag. Then, last, what motion takes place in the body? The church na ay gitawag fellowship. Ang common meaning sa fellowship is to fellow on issue. Duha ka tao naa sa kabarko, di mo yun na piling maglahik lahat dagat. Usa ron gina ilang danganan. So magkauyunay din na. Di ba? Kaya hindi man na magdipindi nilang duha, magdipindi man na silang gisakyan. So mausad na sa church kinahanglan fellowship. So ang hangit sa Diyos na to, if you are to read ang New Testament, gitawag sa Bible, ang early New Testament church, everybody, tanan, all things, what? Common. It's a common life together. Fellowship is a common life together. Unang, ayaw mo, paminaw, ayaw mo kaiko kung istorya sa pusa, dinatigay, tinudluay. Ikaw magsimpaya na ikulit. Istorya. Kanang naamoy men's na ladies fellowship, na young people's fellowship, na men's time, men's fellowship. So, hindi yung tayo. Ang talig-talig lakaw. Sharing life together. Ano? Ang principle in Hebrews pa kung nasulatan eh. Sa Hebrews chapter 10, verse, verse 24. Verse 24, mas siguro Hebrews chapter 10, verse 24. Nablihan na to. Okay? Sa 23, so good. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for it is faithful that promised. Verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and unto good works. Provoking unto love and unto good works. Hagitay ta nga ang mata ko sa nato maghimo mga maayong utang. Maghinagitay. Verse 25, not forsaking what? The assembling of ourselves together. Paminaw. Sa una, unbeliever pa ka. Di ba makita kang barkada, makikinom ka? Kung sa'y toyo mo, banding-banding. Toyo. Di ba makita ka, magbilang pagalit ka dahil kahuman, bang ka pagalit ka, gawa sa storya. Bang ka galit ka gino, na ay usa ka palahubog. Niadto sa doktor, ingon sa dok, kanang naman si Gopi sakit, dok, saan dili sakit? Makulong, ano man sakit mo? Dok, kanang bang mag-inom galit ni dok, kuyog sa kong mga barkada, magpalit gali sila mainom. Ang may tabo, dok, lipay man ko, mag-inom ni kuyog nila, pero kanang itaw, mag-inom balik din ako may palit do. Musakit akong tiyan. Musakit akong tiyan do. Basta ako mo palit kung inom. Pero ako mga barkada ganit man mo palit. Di man musakit akong tiyan. Ingon ang doktor nga. Dol. Yan na anak din siya. Yan na anak. Maisa na. Karon dari sa likod, dari sa dugan, ibutang sa ilang naong. Anak bitaw, kanang stethoscope, ibutang sa naong tulik, tanda na pikas. Dok, wala imong gibutang. Nga na doktor, kabalo na pati imong sakit. Imong sakit, nga mo sakit, imong tiyan, nipis na imong tinaay sa inom. Pero laing gali mo palit, imong sakit, kay baga kag naong. So, imong sakit, nipis na imong tinae, pero baga kag naong. Di ba inanak ka sa una, makikuyog kag barkada? Mangita, manulong pa manggalit? Kuyog ka? Ang anong kita mga Kristohanon, iyahan na mga itag ikpot, ikaw magsimba. Murag di kayo gusto makikistorya. Kasi mahadlok, masakpan. Ano fellowship daw kung nausap ko sa istorya? O
basi madlo kang mautangan. What I'm trying to say is, ang upal ka rin ang believer o, purutod ka rin nila ilang panahon, magbilang, magbandig-bandig lang, why not kita? Diba? Provoking one another unto love and unto good works. Kaya mag-fellowship ta, makadumuto na rin. Hindi ano mo. Mo-share siya ka answered prayers, mo-share siya mga involvement niya sa ministry, mahakit, diya ka. Hindi ako mag-pinsat ko na. Makahagit na, oy. So, ang iglesia, tinahalag fellowship. So, muna, a common life together, being together, loving each other, communing together, praying for one another, playing together. That's fellowship. Dula. Mga unbeliever, usong sila na anong kita mga anak sa Diyos, hindi na nato ibang at kabalingon. Di na biya ka mag-ibarkada nila, di na biya ka mo dito ko lang itakino. Mawitang ako, kabalo mo, anong mag-conference galing ng linya tungkol sa friendship na na-develop na mo ilang ka ng mga pastor sa kanang itawag nila Bismin na fellowship. Sayang Mindanao Pastors Fellowship. Di man ko membro anak, pero nganong kung naagali mga inanakan pa rin, taron ko, mag-adkod ko. Akong tuyo para makabanding ko nila. Wa, di akong barkada. Deso samis, na ako'y barkada sa unang mga pastor, pero lahit man ang dagat. Hindi isod sa nila, lahit dagat eh. Hindi magkauyunay. At puros pastor, ng problema sa Deso samis, namong mga pastor, ako gusto kong makikamigo sa mga pastor. Di ko ikuhon. One time, appeal may conference kong asawa o at dito sa akin, dito sila, bahan kay conference nila dito sa amin. Lingkod dito, gi-introduce na. Salamat na si pastor, si pastor, kami dito, galingkod na sa tubangan na lang. Wala ko gi-introduce. Na si pastor dito. Alingkod na dito, magsimba na, offset niya. Hindi na conference, no? Now, diba? Derisan, apil mo rin, ipa-apil na ko ng mga, sige, dugang-dugang silang attendance, kaya na sila bisita merkado conference, kinundong ka tuloy. Dere, apil-apil na ito, pagkahumag simba, paggawas na mo, nasa din, namano ko sa ilang bisita, na atong pastor, 1% ko ki-introduce. Gignan na sa ko, okay, see you tomorrow. Yanaan ka ko, okay sir, pagkahumay, kumalik ko dito. Tiko-tikoon. Na-permit nila dyan sa tinago. Tiko-tilon. Ako may matapilapis ko galing nun dito. Abot na ko dito. Nakakit ka pa dito. Pati na yung pwede manidari. Tinawan na. Maningala ko. Tapos to ako. Ano ba? Ako puros baptist ng amigo. Ako yung amigo galing nga area nga maki-fellowship pero puyag ko kay sige baka ka po. Sakit mo papanig kung ano lang magaling ka rin sa kabulan, malingaw po mo. Lipay ko. Tinuna, wala ko yung kabanding galing na pastor na baptiso sa amin. Naay ko sa basketball. Niya, lisod, masagpat sige ni Kuyog kay one time, ako kung saan nakitaan ito katagay-tagay dito. Kung sa to, kung pila o ako rin kuyong baptist na magkita ni, missionary baptist, o magkikuyong ko ani, na makitaan para ko rin magkuyong kayo anak. Dr. Cruz, na problemahan ako. Tinoon na. Munang, lahit ito nang nakaibanting mo nang muingon, ganito sila, Pastor Larry, sila Pastor Jesser, sila Pastor Jeff, arita na, fellowship ta, ako ganahan ko magasto. Ano? Diyan man ko kasulay nga hagiton ka ba o kanang improve sa imong ministry. Kani nga mga tao nindot ka na mga ministry. Bless ka. Ingon ana ba di bitaw nga magpuyog ka mga tao dili ka mo improve. Ingon si Maxwell ay. Mao importante ka rin. You want to be a better person, yun si John Maxwell, sa leadership niya ng libro, yun siya. Spend
80% of your time to people who are above you. 10% of your time to people who are of the same level as you. Then 10% of your time to people who are under you, low level than you. Dato ka, gusto kang improve, ato ka kuyog sa mga tao nga labaw o level ang ilang growth na mo. Mawita mo kamo mayang people, ayaw mo pag-fellowship kamo na sa mga way buot. Pakik-fellowship po din yung mga pamuot ng mga restorano. Ay tabo sa inyo, kamura kong pirmi ko yung mga way buot niya, na ay mga akin, ay mga kuya, ay yung fellowship, inyo nung awayo. Di nun mo ganahan, di mo ganahan, natutluan mo. Ayaw mo sin kuyong pariyah ninyo, kaya di mo manglambok. Ito mo kamura. Ito na itunlo, usahay, mag-inistoryahan na mo, maghinambugay na lang mo puro. Isa'y house ninyo. Lagi, ayaw mo kayo sige kuyong ka ng kubusan ninyo. Mukuyong ka para na imo ka blessing. So magsige ka kuyong ka na niya, di man na imo, di ka mo naon siyang level. Diba? So mo na, if you want to be a better person, yun si Maxwell, 80% of your time should be spent with people more above level of spirituality above you. Level of success above you. Level of growth above you. Munang mag-fellowship, kamong mga young couple, fellowship mo sa older couple. Kamong mga old men, old women, fellowship with older men and older women. Kamong mga older men, older women, fellowship with aged. Itong mga daghan ng gubak diyan sa kalibutan. Hello? Fellowship. Pastor, di man doon mag-click. Hindi mo mag-click, hindi mo mag-fellowship. Kapila na kong istorya. Amen? Muna yung movement sa church, then laugh. Sharing with one another. So, derita, to conclude ang muscular system. Umanat ta sa skeletal, umanat ta sa internal, umanat ta sa muscular. Kung tanawin mo outside, it's more on, not more on what the skin is. Ang importante is what's in the heart. Sa church, dili diya yung kaya importante nito o facilities. Pero it is advantage sa nito facilities. Dili diya more on na may building, nindot o forma, advantageous na. Pero what is important is the heart. Ang heart sa church. Muna yung matter. Kaya nabi yung mga nindot kay mga building, dagko kay sa natanan, pero nag-adto ni mo dito, murag wakailan ni mo, bisag baptist ka. Di ka ka-fellowship. Di ka ka-istorya sa pastor. Di ka ka-istorya sa asawa sa pastor. Di ka ka-istorya sa mga preacher. Di ka ka-istorya sa mga elder. More of the heart. So as you look on the outside, di lang kayo pangitaon, flow sa outside, ang pangitaon intentions of the heart. Muna, it is what the church heart that gives the church its character. Amen? Ang character mo ay importante. Kabalo mo sa salidang pakikang no before we close. Dili mo na siya pagpapahay. Paputling ay mo na kasing-kasing. Sa Christianity, dili mo na unsay purma nato sa gawas. Sa Christianity pa, layugay na kasing-kasing. Munang niingon si Solomon, you keep your heart with all diligence. Why? For out of it are the issues of life. Layo kasing-kasing. The true beauty of a church comes from the inside. If the inside is right, then it will take its form on the outside. Diba? The flesh will take its form after all the things on the inside is right. Diha na tataman sa tuang
church muscular system. Nasunod, unsa na po? Abangan. Ani ka magamputa? Loving Father, thank you sa mga pagsimba. Salamat nimo sa padayon nimo o hatag namo sa na pwede dahil ni itintak sa mong kagalingon, diyan na mo among tagtatagsa ka mga tinguha, sa mga tubangan, kinabuhi, aron imo may panananginan. Among pag-iusap, among maglambo, among pagkailan mo, among pagsimba, pero ito magapanalangin sa mga tagsa. Pag magapadayo, magkakaalam, magapadayo, upgrade, o mga oportunidad, kapadayon na mahimong mapiyalan at matagusan na mo na kadako mapagpiyal sa imuhang katuyuan sa among kinabuhi, Ginoo. So I'm giving you your people again. You bless everyone. You bless everyone's heart. All the glory and honor is yours. In Jesus' name, amen.